Ito namang si Boy Finger, mga kaibigan, nakita ninyo, sumirko na eh. Alam nyo, magbasa kayo ng mga galawan. Iba na galawan ngayon. Although nakapaglalambitin sa pwesto. Katulad niyan, yung sinasabi ngayon ni Locsin, na irerekomenda niya ang pagkansela doon sa mga kasunduang pinasok ng Pilipinas sa mga kumpanya ng China na merong kaugnayan sa ginawang pag-reclaim ng mga teritoryo natin. Mga kaibigan, kasi nagtayo sila dyan ng parang mga base militar eh. May mga infrastructure dyan. Mga kaibigan, yung kumpanya na involved dyan, lahat na gumawa ron, binlacklist na sa Amerika eh. Blacklisted na yon. Ultimong yung mga tao na nasa likod ng mga kumpanya, nasa balita yan. Binlacklist na, pinablacklist na ni President Trump, mga kaibigan. Yun ang sinasabi ko sa inyo from the very start. Ang Amerika, di ba nagpapanggap pa si Presidente Duterte na kaibigan niya si Trump? Walang kaibigan sa Amerika pagdating sa walang compromise. Katulad ng sinasabi natin. Nangyari na yan sa panahon ni Presidente Marcos. Malapit na kaibigan siya talaga. Kaalyado talaga nila. Si Reagan. Yung Amerika, kaalyado ba nila? Kahit gustuhin ng presidente, hindi presidente ang nagdidesisyon. Hindi lahat ng desisyon nasa presidente lang. Nakagagawa ng sariling desisyon ang mga tanggapan ng Estados Unidos. Ano ibig sabihin nun? Gumagana ang sistema. Dapat ganun din sa atin eh. Hindi ba? Hindi katulad dito. Halimbawa, in-appoint sa COMELEC. COMELEC ano yun? Constitutional body. Pero ang nag-a-appoint, nanguupo, presidente. Once na naitalaga ka na ron, secured na ang pwesto mo. At yan ay constitutional body, therefore, kung ano yung mandato ng opisina mo, yun ang susundin mo. Ganon din ang Korte Suprema, balibae, hiwalayan na branch of government natin. Yan ay judiciary, pero constitutional body yan. Constitutional office yan. Presidente rin ang nagtatalaga sa mga maestrado ng Korte Suprema, pero once na naitalaga ka na, kailangan gampanan mo kung ano yung mandato mo. Hindi. Dito ginagampanan ba? Hindi. Lahat yan nadidiktahan ng presidente ngayon. Ultimo yung kamara, separate yan eh. Constitutional office din yan. Mga kaibigan. Pero rubber stamp. Di ba? Illegal, kahit illegal, katulad ng ginawa sa ABS-CBN. Mga kaibigan. Basta masunod lang yung gusto nung kanilang amo. Bakit nila ginagawa yon? Makikinabang sila eh. May kapalit yun eh. Papayag ka ba na babaluktutin mo ang batas kung wala namang kapalit? Katulad ng COMELEC, katulad ng Supreme Court, katulad ng Ombudsman. Puro katarantaduhan yan.
Ano sabi ni Kwan? Ni Locsin. Irerekomenda niya raw, to si Boy Finger, mga kaibigan. Irerekomenda niya raw, malakas niyang irerekomenda na kanselahin yung mga kasunduan na pinasok ng administrasyong Duterte, mga kaibigan, sa mga kumpanya na sangkot sa reclamation activities na ginawa ng China diyan sa South China Sea. Pero una na ho rito yung Estados Unidos nag-announce na ng sanctions at restrictions sa humigit kumulang 200 Chinese companies at mga opisyales na sangkot dito sa mga kumpanyang ito dahil sa kanilang pagkakasangkot. Tingnan ninyo, pinapanagot kagad, sinanksyon ng Amerika yung mga bumasto sa atin. Mga kaibigan, yung sila mga nagtayo nito, yung mga kumpanya, pero lahat naman ng kumpanyang yan, backup ng gobyerno ng China yan Yung mga nagsipagtayo ng kung ano-anong building dyan po sa reclamation na yan, artificial island, dyan sa pinag-aagawang teritoryo na wala naman silang karapatang makiagaw sapagkat meron ng ruling pabor sa atin ang International Court, mga kaibigan, sa The Hague. Na kumikilalang yung mga teritoryong inaangkin ng China ay sa Pilipinas yan. Sabi ko nga sa inyo, kung debate lang, historically, geographically, legally, yung legal, yun yung desisyon Legal yun Saan ba binasi yung legality? Di sa kasaysayan at sa geographic, mga kaibigan. Dahil sa simulat sa pool, nung madiscovery pa ang Pilipinas at ang mga bansa sa mundo, yung mga unang ginawang mga mapa na yan nakapangalan lahat sa atin yan Tumutukoy lahat yan, pag-aari ng Pilipinas. Mga kaibigan, hindi pag-aari ng Inchik. Yung sinasabi nilang 9-dash line, sila lang ang gumawa nun. Saan nila kinuha yun? Kasi raw yun ginawa sa panahon pa ni Mao Zedong. Kahit ba kailan lang si Mao Zedong nabuhay sa atin, panahon pa ni Magellan Di ba? Nang madiskubre ang Pilipinas may mapa na ginawa na ng mapa, isinama. Ang pangalan nga natin Islas Pilipinas. Philippine Islands sa English. Mga kaibigan, pag tinignan mo sa Biblia, ito yung tinutukoy sa Biblia, biblically, na mga pulo sa dagat. Saan daw yun? Ayon din sa Biblia, sa malayong silangan, Far East. Sipin ninyo, hindi Middle East, hindi Near East, kundi Far East ang Pilipinas. Ano raw yung Far East na yun? Saan daw? Ano raw matatagpuan mo ron? Nandoon. Sa direksyon na yun. Dahil nung isulat ang Biblia, ang ibang maraming bansa pa ang walang pangalan. Mga kaibigan. Tulad ng Amerika, wala pa pangalan niya sa Biblia. Di ba? Ang mga nasa Biblia lang yung Middle East at yung malalapit na bansa ron hanggang Rome lang yung Greece, di ba? Yan ang mga nasa Biblia. May pangalan. Pero yung iba, direksyon pa lang. Dahil wala pang pangalan. At nung nadiscover tayo,
Buti pa si Yoyoy Villame, alam eh. Ha? Na-discover tayo ni Magellan at pinangalanan nga itong ating bansa na Islas Pilipinas bilang paggalang nila dun sa hari. At that time, sa malupit na hari ng Espanya na si King Philip II. Doon tayo ipinangalan yung bansa natin. Mga kaibigan, kaya Islas Pilipinas. Island of Philip, di ba? Mga kaibigan. Ang sabi ho dito ni Locsin, ito kita mo, kamakailan lamang binabanatan nito yung Amerika, di ba? Yung US Embassy na nagsabing yung Sabah, Malaysia. Ngayon, iba na ang tono ni Locsin eh. Iba na galawan sa madalit sabi. Kaya itong mga unggoy na DDS na to, tumigil na kayo. Hindi na kayo makakaporma, hanggang ganyan na lang kayo. At malapit na ninyong panagutan pare-pareho yung mga pinaggagawa nyo. Mga hinduropot kayo. I'm not sure, sabi niya, that any of those listed companies are among those that we are directly dealing with. Hindi raw siya sigurado kung itong mga kumpanyang ito ay yan din ang kausap, katransaksyon. If I find, kung matutuklasan ko that any of those companies are doing business with us, kung malalaman niya raw na itong mga kumpanyang ito na tinutukoy na binlacklist ng Amerika, mga kaibigan, then I would strongly recommend we terminate that relationship with that company. Ganon din ang gagawin niya. I-recommenda niya, mga kaibigan, na ganon ang gawin. If they are in any way involved in the reclamation, then it becomes consistent on our part to terminate any contract with them. Pansinin ninyo yan. Hindi tayo pwedeng mabuhay mag-isa. Bakit to? Nasa batas yan. Yan sinasabi na yan ni Locsin. Kaya lang balimbing siya, di ba? Dapat alam niya yan nung una pa. Unang-una. Kaya ka nga nilagay dyan sa foreign relation eh. Di ba? Ito nakalagay sa konstitusyon eh. Ano bang sinasabi dyan sa konstitusyon? Ito. The state, ito yung state policies sa ating saligang batas. Section 7, state policies. The state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Mga kaibigan, binabanggit dito eh. Yan ang pangunahin dapat na meron tayong independent policy, yan ang itataguyod natin. At kaugnay sa mga pakikipagrelasyon natin sa ibang estado, ang dapat pinakamataas na konsiderasyon dyan ay yung pambansang soberenya. Inaagaw na yan eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Inaagaw na nga sa atin eh. Territorial integrity. Yan ang pinaka-importante. National interest and the right to self-determination. Mga kaibigan.
Oh, hindi pa ba kumbinsido kayo na, hindi pa ba kayo determina sa ating pong mga soberenya na inaagaw sa atin? At tayo pa ang dinidiktahan ng China. Ha? Na tayo raw, tinatakot tayo, binubuli tayo. Oh, mga kaibigan, balita ko nagpakawala ng 2 missile yan China. Dahil sa ginagawang pag-ikot dyan ng mga ibang, lalo na ng Amerika. Oh, mga kaibigan umanda na kayo, baka mauwi sa gera ito. Ha? Alam po ninyo, dapat ang ating Armed Forces of the Philippines, meron ako nabasang palatas galing sa isang retired general, pero yung may organisasyon sila, hindi lang mga general ito, ng iba't ibang branches sa ating AFP na mga pawang retired. Sumulat sila Kanilang sinusulatan ang ating, hindi sila papayag na hindi susunod sa konstitusyon. Lalo na laban dun sa sinasabi nilang revolutionary government. Yan instrumento nila yan Pamamaraan nila yan at hindi natin alam na meron pa silang ibang binabala kaya nila pinalutang yung revolutionary government. Mga kaibigan. Ano pa man, yung mga retired generals, tutol sila sa anumang hakbang o anumang binabalak na labas sa ating saligang batas na hindi naaayon sa ating saligang batas. Ito mga mahalagang provision sa ating saligang batas ang dapat nating isipin na ngayon. Sa Declaration of Principles sa ating saligang batas, nakalagay the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang Pilipinas, anya, ay isang demokratiko at republikanong estado. Ang soberenya ay nasa mamamayan. At ang lahat ng authority ng gobyerno ay nagmumula sa mamamayan. Yun pala naman ganyan. Tama yun. Gamitin mo yung kapangyarihan ng mamamayan na yan, gamitin natin yan, hindi para, kasi itong sinasabing ito nasa konstitusyon, pero hindi sinasabi rito, kalabanin mo yung konstitusyon dahil ikaw yung mamamayan. Ano ibig sabihin nun? Pag kami mali ang gobyerno, tayo pa rin mga mamamayan, may karapatan at kapangyarihang sila ay ating pong questionin, mga kaibigan. Halimbawa, yung sinasabi natin, yung sa COMELEC, dayaan, karapatan natin yun Alam nating nandadaya, pababayaan natin. Hindi na kasi makikinaba. Hindi, kung wala kang gagawin, kailangan may gawin ka para magamit mo. Kasi ang paggamit natin ng karapatan mali minsan Hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Hindi natin ginagawang importante. Sipin mo ang kapangyarihan ng tao sa ating mga mamamayan. Kung ano man meron mga otoridad sa gobyerno ngayon, yan dahil sa atin. Sa atin nagmumula yan. Kita mo kung tratuhin ngayon ng mamamayan, paano na lang ng mga nasa gobyernong mayayabang at abusado? Bakit? Mali ang pagkagamit natin Hindi tayo dapat maging ganyan. Yun ang sinasabi natin. Kung tayo ay
nagkakaisa sa rule of law at marunong tayong isang tabi ang ating pansarili na paniwala sa politika kapag pambansang kapakanan na ang pinag-uusapan. Matatakot ang mga nasa gobyerno sa atin kung alam nating i-exercise yan. Mga kaibigan. Kaya wala tayong lakas sa public opinion natin napakaina. Hindi katulad sa Japan, wala pang public opinion, nagre-resign na. Mga kaibigan, at hindi sila nangangamba na baka hindi mag-resign ito. Hindi, kampante sila. Kaya yung nasa gobyerno agad nagre-resign. Dapat ganyan dito. Dito hindi. Tinan mo yung nag-resign, si Morales. Naku, salamat kay Presidente Duterte. Pinuri pa Nagpasalamat pa kay Presidente. Tama ba yun? Ano ba tama niyang ginawa? Dapat. Ang dapat, humingi ka ng tawad. Damuho ka. Humingi ka ng tawad sa sambayanang Pilipino. Yun ang tama. Ito pa, sa Armed Forces of the Philippines natin. Kaya hindi pwedeng hindi sila hindi sila dapat mananahimik lang. Nakikita nila ang kamalian. Sapagkat sila ay nanumpa sa kanilang tungkulin. Nanumpa kayo sa konstitusyon. Ang sabi nga, civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang trabaho ng military. Mas mataas ang civilian sa military. At ang Armed Forces of the Philippines ay tagapangalaga ng mamamayan at ng Estado. Its goal is to secure. Ito. Ang dapat nilang ginagawa. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Ayan po Ang linaw Tapos yung mga nasa military, kung ano sabihin ng presidente kahit na nilalapastangan na ang ating sovereignty. Mga kaibigan, ang ating national interest, national territory, doon pa rin kayo sumusunod. Yan, si Defense Secretary, ikaw. Diyan ka pa rin susunod sa sa incheck. Pabor sa interes ng incheck kesa sa interes ng Pilipinas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ang sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the
exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Si Reynaldo Ocampo ng Cavite, Arnel Marquez, Abet Canicosa ng Ontario, Canada, Linda Dimaano ng Batangas, Lipa, Rudy San Mateo, Arnel Marquez ng Cavite, Eli Mata at Yolanda Mata ng Canada, si Val Luga, Virgilio Pascual, James Rendado ng Dasma, Cavite, Jenna Guzman Carillo, Alex, Alea, AJ, Jenita, Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California. Antonio Cabral, Sierra Charlie de Guzman. Si Retirba Inventado Jerry, Doc, ano to? Ay Nesak ng Imus, Cavite. Huwag nyo na baliktarin. Sulat nyo kung ano talaga yung kuwan. Si Louis Bay, nahihirapan pa tayo eh. Romualdo Pascual ng Las Vegas, nabati na natin Joport Embate, Roel Ranoco ng Yonkers, New York. Oswald Cortez Santos Jr., Alex Darang, Joselito Limsiaco, Don Filimon Indiape, Oswald Cortez Santos Jr., Jose Aquilino, Rogelio de Terra, Faye C. Martino, Lani Liwanag, Jing A.D., Peter Lee, Junsky Walter Monje Cabs, kaibigan natin Hector Ponasier, Robert Aquino, Yusimo Garcia Rodriguez, Mel Roalizo, Art Diaz ng San Rafael, Bulacan, Eddie Boy Alcuino, and Loida Haruda. Leonard Sunga ng Temecula, California. Romeo Torres Ching, Abelardo Pineda, Evangeline Baloy, Bambe Ferrer Hamulin, Victor Flores II
ng Modena, Italy. Ricky Valero, isang basketball player po yan. Dan Siniel. Si Romulo Di Guzman. Nelson Aman, Terence Key, Magbalon, J.M. Casas, May J., Fernando Nicolas, Marisa Martinez, Domdom Marcelo, Angelito Pangan, Osias Catalan Olvido, Grace Padilla de los Reyes ng Padilla Clan, Leon Nilo, Pris Joe Lapis, Neil Edward Drinks Villegas, Dino Evangelista, Arnel Mercado, Bayani Abergas, Armando Eluna, Jack Hamison Daniels. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Utorni Gadong. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na